Yan, yan. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Itong video na to ay tungkol sa pagpopromote ng online casino ni Junie Boy at some of the Team Payamans. Now mga kahombre ko, nagulat ako. Super shocked. Hindi ko, at sigurado sobrang dami nyo din na na-shock. Sobrang tindi kasi ang tanong ng karamihan, bakit Junie Boy? Bakit Team Payaman? Bakit ka pinayagan ni Kong TV na mag-promote ng online casino? Kayo na yung nasa peak ng YouTube. Kayo na yung nasa peak ng mga content creators. So, hindi mo na to kailangan. Bakit mo gagawin ang isang bagay na makakasira sa'yo? Knowing na ang daming nalululong sa sugal, ganto ganyan. Di ba? Ayan yung gusto nyong sagot, di ba? Sagutin lahat ng yan. Now, sino pa ba ang makakasagot ng lahat ng yan? Ako. In the first place, because ako ang una na gumawa nito before, alam niyo yun, alam niyo na yung history ko. Popromote ako ng ganyan din up till now. So, alam niyo na yan. So, ang tunay na may experience regarding dyan is me. Anyway, ako, ginawa ko lang yan at ginagawa ko lang yan dahil sa desperation. That's how it is. Hindi naman ako kasing lakas nila, di ba? But you know, Makagagawa Zaman is legendary. The dude is legend already. Pero hindi mo pwedeng, sa ibang mundo kasi ako eh. Sa mundo ng mga dissing, sa mga paninira, etc., opinions, di ba? Sila kasi legitimate silang content creator. And they are nasa peak sila talaga. Ewan ko lang ngayon, kasi para sa akin, si Tony Fowler yun nasa pinakataas ngayon sa YouTube Philippines. Hindi ko alam kung nasaan ang Team Payaman. I don't care, I don't know. Pero sige, balik tayo. Para sa akin, mga boss, hindi natin matatawag, ang dami nagsasabi, downfall ng Team Payaman, downfall ng ganito, downfall ng ganyan. Hindi po siya downfall. Papaliwanag ko sa inyo yan later on. Balik muna tayo dito. Para sa akin, sobrang hipokrito ni Junie Boy. Sobrang hipokrito ni Boss Keng and nung ibang mga Team Payaman members na kasama nila doon sa video. Ewan ko, hindi ko sila kilala anyway. Pero yung si Junie Boy at si Keng, kilala ko yan na papanood ko din sila sa mga vlogs ni Kong TV. Now, nagulat ako, no? Sobrang hipokrito niya. Meron pa pong isang video ako napanood sa TikTok, isang clip kung saan nagpapaliwanag siya, pinapaliwanag niya yung side niya, natawa nga ako, ang tanga ng paliwanag niya. Sinasabi niya na hindi daw siya nagpo-promote. Ginagawa niya lang daw yun kasi gumaya siya ng content at dahil yun ang uso ngayon. Gumagaya siya ng content sa mga big streamers, big influencers na nagpo-promote ng online casino. Now, wala pong excuses dito. Kahit ako, tubog na po ang kaluluwa ko sa impyerno. I know that because sa kabila ng napakalaking halaga na binibigay sa amin ng mga online casino, alam mo na tubog ang kaluluwa mo dyan because may mga tao na nasisira ang buhay dahil dyan. Everybody knows this, man. Come on, huwag tayong mga hipokrito, mga kupal, mga tanga na, puta, akala mo napakalinis. Alam niyo yun? No, hindi ako ganyan. I really hate that type of person. Kasi nakatubog na rin lang sa impyerno ang buong katawan mo dahil sa pagpopromote mo ng hindi po pwede, ng illegal, di ba? Ng hindi under PAGCOR na online casino. Putsang gala, nagsinungaling ka pa na, doble-doble, triple-triple ngayon ang kasalanan mo, di ba? Kaya ako, binabawasan ko na lang ang kasalanan ko by stating real talks, facts. Totoo. At pag-amin. Kasi what to say, man? Hindi ba totoo? Di ba? Now, Junie Boy, hindi mo matatanga mga tao. Matatanga mo yung mga fans nyo kasi in fact, ang dami po nagtatanggol sa kanila. Sa lagay na to, sinasabi, hindi daw nagpo-promote si Junie Boy kasi walang link. Ipapaliwanag ko din yan sa inyo. Hypocrisy, ulitin ko kasi upper right ng videos niya nakasulat for entertainment only. Diyos ko, Lord. Doon naman sa una niyang video, huwag mong gagayahin. How can you say this, man? Paano ka huwag gagayahin? Isa ka nga sa top notch sa social media sa Philippines. Paano ka hindi gagayahin? And in short, alam mo rin na mali ang ginagawa mo.
Kung kahit mismong ikaw, sinabi mo na huwag kang gagayahin at for entertainment lang to. You know na mali yung ginagawa mo. So, hindi tugma yung pinapalabas mo sa Facebook mo with 2-point-something million followers. Legit, ha? Legit followers yun. Hindi yung binili na page tulad ng napakaraming influencers. Oops! Oops. Sorry. So, yun, di ba? Hindi mo tugma yung sinasabi mo doon kaysa doon sa sinabi mo sa TikTok. So, it's a mistake. And, napaka-hipokrito mo sa part na yon, Junie Boy. Sobrang sinungaling, man. No. Hindi yan katanggap-tanggap na nag-promote ka ng masama, na nag-promote ka ng online casino, pero tangina mas yan, hindi ka tanggap-tanggap, man. No chance. Anyway, sige, tuloy tayo. Dumating po, so naglalaro siya, kesyo ginagaya niya lang daw yung ibang mga content creator kasi yun daw yung patok ngayon sa takilya, yung naglalaro ka niya na scatter. So, lap trip. Nakakatawa, sobrang pang-isip bata. Hindi ko in-expect na aabot siya sa ganung paliwanag. This is stupid, man. Or baka nagkakamali lang ako, baka sa huli sinabi niya, it's a prank because kilala siyang komedyante. Pinanood ko till the end, no. Wala. Talagang nandun siya sa point na yun. Nag-i-stand out siya na yun yung kanyang opinion regarding dun sa pagpopromote niya. Junie Boy, bakit hindi natin sabihin ang totoo? Tulad ng ang bayad sa'yo, minimum 10 milyon isang video. Real talk. 10 milyon isang video na live. 2 live yon. Bilangin nyo kung magkano yon, mga kahombre ko. Sinasabi pa ng mga tao na, hindi, walang link. Guys, yun na nga eh. Dahil walang link, mas matindi po ang bayad dyan. At ito pa, hindi sakal si Junie Boy ng mga may-ari ng online casino. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nila matitingnan yung numbers ni Junie Boy. So si Junie Boy, mas mahal siya ngayon. Ang ipinromote niya kasi, kung makikita nyo sa upper left, yun po ang pangalan ng platform ng online casino niya na pinopromote. Ayoko na lang i-promote dito, pero makikita nyo, yun po yung pinopromote niya. So, in short, hindi na dumadaan sa agent, okay, yung mga players. So, nasasala. Nagkakaroon pa ng commission si Junie Boy at nakikita nila kung ilan yung numbers ni Junie Boy, di ba? Kumbaga, may quota. Kasi kami, usually may quota. Kunwari, 1,500, 2,000 first-time deposit players sa isang linggo. Pero babayaran kita ng ganito. Then, saka pa lang magkakaroon ng talks and all that. Si Junie Boy, wala pong quota. So, mas mahal. Kasi think about this, man. Kunwari ako, meron akong link, di ba? Usually, nakikita nyo. So, meron ako dong commission, tas may payment ako. So, anyway, kasi definitely, hindi kasing laki ng bayad ni Junie Boy ang bayad sa akin. So, ngayon, nag-promote ako, dahil may link ako, instead na 100%, ang kikitain ng site sa akin, ang kikitain lang ng site sa akin ay mga 30%, 20%, depende kung ano usapan nyo, di ba? So, doon lang tayo sa 2% kasi yun yung mga normal. So, let's say 100%, ang mapapapunta lang na cash in sa casino ay 80% yung kita. Okay? So, yung 20 sa akin yon. That's how it works. Mga kahombre ko, walang pinopromote na link yan tao na yan. So, 100% po rekta sa site yung kanyang ibinibigay na players. In short, tiba-tiba talaga. Tiba-tiba si Junie Boy, pero mas tiba-tiba yung online casino na yon. Now you understand. Tama, hindi. Real talk lang, ha? Tigilan natin yung mga hypocrisy na yan na chill-chill lang kayong magsalita. Natatawa ako sa mga influencers, mga takot na banggitin tong mga to. Why? Bakit, man? Ano kaya nakakatakot nyo? To explain facts. Anong problema? Kasi ibabas ka ng mga tao niya? Diyos ko. No, man, no. Kailangan yung malinawan. So now, malinaw na yan sa inyo. Minimum talaga. Alam nyo mga kahombre ko, hindi ako naniniwala na ob-ob yan si Junie Boy at yung si Keng at yung part ng Team Payaman. At hindi rin ako naniniwala na walang approval ni Kong TV ang lahat ng ito. Kasi alam nating lahat na ito ay ginapang ni Kong TV. Walang dugas ang ginawa ni Kong TV para sa pangalan na Team Payaman. So, Kong TV knows about this. And Kong TV actually knows too. Kasi kung si Junie Boy ay hindi ob-ob, si Kong TV, Diyos ko, sobrang talino niyan tao na yan. Alam niya na lahat kung anong mangyayari after ni Junie Boy nag-promote. Kung alam ko, mas alam niya. Gets nyo? So, may approval to ni Kong TV. Kasi
Kasi talagang inuulit ko, part yon. Si Junie Boy talaga yung pinaka-part ng Team Payaman. Everybody knows this, man. Masakit pero totoo, di ba? So, sigurado pinayagan siya. Nag-promote siya. Yun na yun. That's a part of it, di ba? That's a part of the story. Now, what's next? Yung tinatawag natin na downfall. Sabi ng mga tao, magkakaroon ng downfall na ng Team Payaman, downfall na ni Junie Boy, downfall na ni Gento, wala ng views, wala ng content, ganito, ganyan. No, mistake. Hindi po downfall kay Junie Boy to. Imagine nyo guys, isang live lang ni walang editor, walang videographer, walang nag-video, nag-live lang siya sa webcam niya. Kumita po siya 10 milyon, ilang minuto, ilang oras, isang oras, ewan ko. That's it, man. Dumalawa siya. Walang effort. Nandun lang siya, walang ka-effort. Naglalaro lang siya, guys. That's about it. Paano nyo sasabihin downfall yon? Kahit 5 taon mong pag-YouTube with grind, hindi mo kayang kitain yon. Real talk lang. Kahit si Kong TV, hindi niya kaya kitain yon, guys. Nagkakamali kayong lahat sa kalkulasyon regarding sa YouTube. Hindi ganyang kalaki ang kita ng mga Pilipinong YouTuber dito sa Pinas. Sa Amerika, yes. Sa Europe, yes, for sure. Kasi iba yung bayad ng ads sa ibang bansa kaysa dito sa atin. Mahina, mga boss. Gets nyo ba? So, definitely, hindi po downfall. Hindi yan downfall kay Junie Boy or sa Team Payaman. Downfall yan sa inyo, sa mga manonood nila. Alam nyo kung bakit? Kasi from now on, mas mababawasan ang content nila dahil tatamarin na sila. Greed is the word. Alam nyo na, magiging magiging greedy ang mga tao. That's a part of being a human. Okay? Yung greed. Kasama yon mga boss. Hindi po pwedeng di totoo yon. Talagang kasama yon. So now, dahil greedy na sila, nakatikim na po eh. So oh my God, ganito pala yung easy. Nagbayad, isang ganito lang. Oh, what do you expect? From now on, ganyan na yung ine-expect nila. Kung babalikan nila yung dati nilang kita, na let's say isang buwan, nakaka-1 milyon sila, isang buwan na grind. Siyempre, kunwari, isang video, magkano lang ang kita na 1 million views is equivalent to $1,000. So, that's how much, man? That's 56,000 pesos. Samantalang isang live, walang edit, walang videographer, so wala nang cut sa'yo na lahat yon 100% yung kita na yon. Kumita ka ng ilang milyon. Di doon na lang ako. Yun na yung downfall. Pero hindi si Junie Boy ang nag-downfall. So, wag na rin kayo magtataka ko. So, kung from now on, bibili siya ng ganito, that's the next thing that will happen to Junie Boy. Kasi, syempre, this is all new for them. Which sa akin, alam nyo na, hindi. Sawa na ako sa ganyan. Sila, they are just starting now. So, ngayon nila gagawin yung mga pinaggagawa ko back in the day na flexing, ganito, ganyan. Look at me, man. I'm done with that. Gets? That's normal. That's a part of being human. Lipat tayo. Sino ba? Who is to blame here? Who is to blame? Hindi ang influencer. Hindi ako, hindi si Junie Boy. No! Gobyerno? No! Wala pa eh. Wala ka pang pwedeng ma-file na kaso regarding dito sa mga influencers because wala pang ano tawag dito? Wala pang article regarding this. So wala. Kung walang batas, di tuloy-tuloy lang. Normal lang 'yon. Tama? So now, ang pwede lang gawin tulad ng napapanood natin sa news, yung PAGCOR, i-questionin yung BIR mo, normal lang 'yon, guys. Everybody pays their BIR, lalo na mga influencers. So, alam niyo, kumita si Junie Boy ng 10 million, ilalagay niya lang, kumita ako 10 million, magkano lang yon, di ba? Sa next quarterly basis niya, ilagay niya, tapos na. Wala nang problema doon, guys. Ganun lang yon, di ba? So, tapos na. So, wala. So, wala dapat tayong sisihin dito, hindi rin ang gobyerno. Ang dapat natin sisihin dito ay yung mga stupidong player na naniniwala sa amin, na mga promoter. Kasi kung hindi mo naman pala kayang maglaro, huwag kang maglaro. Do not play. Gets?
Kasi talagang ikaw bilang tao, ha? Alam mo na nagpo-promote tong hinayupak na influencer na to, ba't mo pa rin pina-follow? Dahil ganun kang kababa na manghihingi ka ng GCash 200 pesos? You're dumb. Hindi siya worth it, guys. Ang tama dyan, huwag mo silang i-follow. Unfollow, alis ka na. O pag may nakakita ka, scroll ka na lang, tuloy-tuloy. Huwag mo pansinin. Kasi makakasira lang din sa'yo yan. Pero, uulitin ko, kung walang player, kung walang viewer, walang influencer, walang promoter. See? Sinong may mali? Di ikaw na nagpapauto ka sa mga promoter. Easy. One love. Good fucking vibes.